Tama lang pala yung ginawa ng Committee on Justice nitong nakaraang na Miyerkules na hearing noong March 25 na hindi na lang sagutin yung sulat ng mga abogado ni Sara Duterte na hindi sila nagpa-participate or tila hindi sila interesado sa Committee on Justice tungkol sa pagtalakay ng impeachment. Alam niyo kung bakit ko tama ang desisyon, kasi sabi ng Committee on Justice, huwag na tayong mag-reply, huwag na nating sagutin ang kanilang mga sinasabi. Sa halip mag-focus na lang. Kasi ang lumalabas pala, hindi talaga magpapakita at hindi magpa-participate ang kampo ni Sara Duterte sa Committee on Justice. Kasi nga ang kanilang paniniwala, ang Senado at sa Senado ang trial. Doon daw dapat pinag-uusapan ng ebidensya at yung lehitimong issue sa kaso, hindi sa Committee on Justice. Wow! Iba ang interpretation ng mga abogado ni Sara Duterte sa saligang batas. Kasi hindi man tayo abogado, ang malinaw naman, ang sa Kongreso magsisimula ang proseso ng impeachment laban sa kahit na sino na impeach sa bulupisan. Okay? At yun nga ang nangyayari ngayon. Nasa Committee on Justice na. Yan ay bahagi ng proseso sa impeachment process o prosesong naaayon sa batas. Pero hindi pala yan ang paniniwala ng Defense Council. Kasi ang sinasabi nila ngayon, sa Senado sila magpa-participate. Sa Senado dapat talakayin at doon sila haharap. So sa Kongreso pala, dahil wala nang hinihintay, kaya ang pinakamaganda rito, bilisan na. Bilis-bilisan ng Committee on Justice. Ipresenta ang lahat ng dokumento, ebidensya at testigo, then gumawa na sila ng committee report. Kasi wala naman pala silang hihintayin sa kampo ng pangalawang Pangulo. Ibig sabihin nito, gusto rin ng kampo ni Sara Duterte umabot sa Senado, doon sa impeachment trial. Doon sila haharap. Sa Kongreso, hindi. Parang wala ba silang respeto sa mga congressman? Parang ganon. Wala silang paniniwala, may karapatan ang congressman. Parang ganon ang dating. So, kayong mga congressman na membro ng Committee on Justice, ipakita nyo ang inyong karapatan at obligasyon. Bilisan ninyo. Dahil wala kayong hinihintay pala na kayo ay patulan, sagutin at idepensa ni Sara Duterte ang mga kaso laban sa kanya at mga ebidensya dyan sa Committee on Justice. Ulitin ko, sa Senado na sila makikita. Aba? So, ibig sabihin nito, malamang ang Committee on Justice ay impeachment talaga ang kanilang magiging recommendation ng komite sa plenaryo for voting, for final decision. Pag ito ay umabot sa impeachment, article of impeachment kaagad na darating sa Senado. So, ayan, sa isang banda maganda na rin. Kasi kung ang Office of the Vice President ay sumali niya sa Committee on Justice, mahaba ang proseso dyan. Kung bawat article, bawat testigo, dokumento ay kanilang kukontrahin, mahabang proseso. So, ang plano ay mukhang sa Senado na sila makikita. Doon sa final kung tawagin. Abangan at subaybayan natin ang mga nangyari ito. So, isa na naman itong balitang lehitimo na pag sinabi ng mga supporters ni Duterte na bakit Sara puro Duterte ang pinag-usapan, hindi nyo naintindihan ang takbo ng balitaan. Sa kanya rin ang gagaling. Kasi kung siya nag-participate sa Kongreso, walang masyadong pag-uusapan yan. Ebidensya na lang. Pero ayaw niyang kilalanin, hindi siya napupunta dyan. Piling under niya ako ang Kongreso, labanan niya. So kaya kayo pinag-uusapan. Yung nagagalit dahil bakit Duterte pinag-uusapan, hindi nyo naintindihan ang sitwasyon. Okay? Gusto nyong pagtakpan si Sara sa kanyang mga ginagawa at diskarte, ay hindi ako sasama diyan. Kung ano ang daloy ng mga balitaan, kahit magsawa pa kayo ng mga Duterte supporters sa katatalakay ng Duterte, hindi ako titigil. Kasi talagang kayo ang pinag-uusapan. Kayo yung nakakapagtaka kung bakit kanya nang galaw. Kayo yung laman ng balita kasi iba yung inyong ginagawa. Kaysa sa proseso, kaysa sa respeto, or katahimikan at demokrasyang dapat ay nasa lugar. Kayo yung lumalabag dun di ba? Kaya kayo lagi ang pinag-usapan. Kung sumusuporta kayo sa gobyernong ito at may respeto kayo sa ating mga institusyon ng pamahalaan,
walang problema, hindi kayo pag-uusapan. Pero lagi kayong salungat eh. Piling above the law kayo. Piling na kayo yung hari. Piling kayo yung magaling. Piling kayo yung tama. Aba, hindi pwede yan. Hanggat ganyan ang inyong pinakikita at pinararamdam sa publiko, hindi mawawala kayo sa usapan. Good or bad publicity naman sa inyo yan eh. Dahil si Sara ay gusto maging presidente. Kaya nga ngayon, lutang na lutang sa maraming talakayan sa media kung ano ba ang kanyang pinagsasasabi. Siya ba ay qualified maging presidente? Siya ba ay may kakayanan para maging presidente? Ano ba yung kanyang pinagsasasabi na minsan malayo sa sagot, minsan wala sa hulog? Yan ang mga dahilan kung bakit siya pinag-uusapan. Yung kanyang ginagawa at sinasabi, sa tingin ng iba, ulitin ko sa tingin ng iba, hindi pang national. Okay? Medyo malayo, parang panloka lang. Delikado ang sitwasyon kung ganyan ang mga kaalaman at galaw. Kung hanggang dyan lang. Pero kung madadagdagan, kung meron siyang talino bago 2028, abay baka sakali pa na makakuha kayo ng matitinong botante. Pero kung laging ganyan ang baba ng level ng mga statement, ng mga sagot, at ng body language o karakter niya, aba, talagang lagi siyang pag-uusapan. Kasi siya ay Vice President, pangalawa, nag-aambisyon maging Pangulo ng ating bansa. Kaya may karapatan ang lahat ng Pilipino siya'y kilalanin mula ulo hanggang paa. Ano ang kanyang pagkatao? Ano ang kanyang kakayanan? Ano ang kanyang mga programa? At sino ba siya? Bakit gusto maging Pangulo? Hindi ko sinabing wala siyang karapatan. Pero ang pagsusuri ng media, ng social media, at ng inyong lingkod at maraming Pilipino, iyan ay ating karapatan. Ang kokontra dyan, DDS lang. Ang ayaw ng ganyang talakayan ay taga-suporta niyan. Kasi ang feeling nila, si Sara may qualification. Hindi ho ganyan ang qualification ng gusto maging Pangulo. Dapat mas malawak, may programa, may plataforma, pang-national, pang-international, ang mga statement. Pasintabi na po, mukhang wala dun sa level na yon. Sa aking personal na observation, kulang na kulang pa ang kanyang mga sinasabi at ginagawa kung national position talaga ang kanyang hawak. Ngayon hawak niya national, Vice President, pero wala naman trabaho ang Vice President. Pero nag-ambisyon siya, tatakbo siya, so gusto maging Pangulo ng ating bansa. Abay dapat ilatag niya ang kanyang alas hanggang saan ang kanyang kaalaman at magagawa. Okay? Yan ay bahagi at legal na pagsusuri ng bawat Pilipino. Uulitin ko, ang nagagalit sa ganitong klaseng opinyon at mga balita, yan ay mga Duterte o trolls nila. Propagandista nila. Ay, wala tayong pakialam dyan. Doon ako sa nagmamalasakit sa mga lehitimong botante, lehitimong mamamayan, ang gusto ay pagbabago at matatag na liderato. Yan ang totoo. Please like and share.